Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. So hango ito sa gospel ng ating simbahang katoliko ngayong araw ng linggo, February 12, 2024. So marami sa atin guys, di ba? Yung ayaw na magkaroon ng sakit kahit isa sa ating mga miyembro ng pamilya dahil napakahirap ang sitwasyon. So, bago natin tuloy guys, basahin mo muna natin ang gospel. So, ayon kay Marcos chapter 1 verse 40 to 45. So, ibang version lang guys ang babasahin ko diyan sa nakalagay diyan sa screen. So, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais pa ninyo, ako'y ninyong mapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin. Kaya tinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." No, hindi nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos sa mapagbilinan agad siya. Pinalis ni Jesus at pinagsabihan na ganito, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa inuutos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na." Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya dahil dito hindi na nakapasok ng bayan si Jesus. Nananatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. And guys, napakalinaw, di ba? So isang ketongin ang humingi ng awa. Diba? So, alam nyo guys, sa unang panahon kasi, lalo panahon natin Panginoong Jesus, pag may ketong ka sa panahon nila nun, talagang maraming tao ang iiwasan ka, pandidiriin ka, tapos ihiwalay ka pa kasi nga may ketong ka, kasi nga noong panahon na yun, masyadong nakakahawa ang sakit. Kaya maraming umiiwas dyan. Diba? So, sa panahon natin ngayon, parang yung nangyari sa COVID-19, naalala nyo guys, diba? Panahon ng COVID, kahit mahal mo pa yun sa buhay, asawa mo, magulang mo, anak mo, kapatid mo, o ano pa man sa ang relasyon mo sa buhay mo, kapag tinamaan ng COVID, alam naman natin yan guys, hindi mo pwedeng dalawin yan. Di ba? Kahit na nasa bingit ng kamatayan, wala kang magagawa. Mamamatay siyang mag-isa. At siyempre, sa part ng may sakit na yun, mas depressed siya. Dahil nga walang pwedeng lumapit, dumalaw, di ba? Wala talaga, as in wala. Alam naman natin yan. So maraming mga tao, hindi lang dito sa mundo, sa Pilipinas, sa buong mundo, ganun ang kalagayan. Pero ngayon kasi guys, yung ketong, hindi na yun masyadong nakakahawa dahil kahit pa paano nagagamot na nila. So kung titingnan natin yung unang panahon, talagang walang halos na lumalapit sa kanila. Pero dito sa pagkakataong ito, ang ating Panginoong Hesus ay nilapitan. 'Di ba? Itong may ketong, hindi siya nandiri, guys. Hindi siya nandiri. Kaya nga sabi niya, kung nais mo, Panginoon, pagalingin mo ako. Sana po pagalingin niyo ako. At nahabag siya. 'Di ba? Imbis na mandiri siya, nahabag siya. Naawa siya sa madaling salita. Kaya pinagaling niya yung may ketong nung time na yon. So sa panahon natin ngayon, yun na nga guys, napakahirap ang magkasakit. Unang-una, lalo na kung kulang naman sa kakayahan sa pinansyal. Alam naman natin marami sa ating mga Pilipino ang mahirap, hindi naman mayaman. Kaya pag na-hospital, lalo na kung grabe at mapunta pa siya sa private, halimbawa lang, di ba? Talaga namang masakit na sa bulsa, stress ka pa, hindi ka nakakatulog, hindi ka mapakali, hanggat hindi gumagaling ang may sakit. So, maraming beses ko na rin naranasan sa pamilya, guys. Sobrang hirap.
Lagi mong iniisip pera, gamot, puyat, pagod, talaga namang ganun. Iba yung may sakit. Kaya yung iba, di ba, nagpa-doktor na, pupunta pa ng albularyo, nagro-rosaryo pa. So, mahirap. Kaya, ang gusto natin talaga ay maging malusog. Actually, ang Diyos, ayaw niya may sakit tayo. Pumasok lang yung sakit na yan, nung kay Eva Tadaan, kung pumasok yung demonyo. Di ba? Nung pumasok yung demonyo. So, nagkasakit tayo. Ngayon, bakit ganun? Pinababayaan ng Diyos, di ba? Ang sakit na dumapo sa tao, unang-una kagagawan natin yan. Hindi tayo maingat sa ating kalusugan, sa mga kinakain, disiplina, una yan. Di ba? Pangalawa, kapag nangyayari yan, may purpose din ng ating Diyos. Hindi lang tayo basta nagkasakit. Kaya nga ngayong anong February 11, 1858, nagkataon, ngayong February 11, nagkataon na anniversary ni Mama Mary, ang Our Lady of Lourdes, from 1958, di ba? Hanggang ngayon, sa France. So marami doon, guys. Marami doon ang napagaling na himala. Di ba? Kumukuha sila ng tubig at kung ano-ano pa. Pero ang totoo niyan, ang purpose ng ating mahal na Inang Birhen, hindi naman dahil para magmilagro siya, hindi. Hindi ba nagbigay siya ng mensahe na magsisi tayong lahat nung panahon na yon. So pangalawa na lang yung himala para lang mapatunayan na talagang si Mama Mary yun at may magandang balita. So yun guys. So ang panahon kasi na yun na ang mga ketongin ay iniisip ng mga tao na makasalanan sila. Kaya dumapo sa kanila ang ganong kasakit. Ganong sakit. Kaya halos pandirian ng mga tao at iniiwasan sila. So, pero ang pinakamahalaga po kasi dito, yung ating spiritual. Di ba? Napagaling man itong ketongin, guys. Hindi lang itong ketongin. Marami pang pinagaling ang ating Panginoong Yesus. Pero sa panahon natin ngayon, namatay din sila. Namatay din sila at nawala na rin sila. Pero anong naging maganda na yun? At least sila kasama na ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Kasi yan ang pinaka-importante, yung spiritual natin na pakikipaglaban. Yung sakit, syempre, importante na gumaling ka, lumakas ka, bumalik yung dati mong lakas para makapagtrabaho ka o makatulong ka sa pamilya. Pero at the end of the day, darating ng panahon, mawawala din tayo. Mamamatay din tayong lahat. Kaya ang importante ngayon yung ating salvation na kung saan yan ang pinakamahalagang tinuro ng ating Panginoong Yesus na darating yung araw, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Basta lalo lang tayo manampalataya sa Kanya at lalo lumapit sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman, problema sa relasyon, sa pamilya, at sa pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal, kagaya ng ketongin na pinanggaling ng ating Panginoong Yesus. Posible ka rin niya kung nais niyang pagalingin ka, gagaling ka. Basta manampalataya ka lang, lumapit ka lang, napaka-importante yung lalapit ka sa Panginoon para ay mapagaling ka niya. So tayo po yung manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa araw nito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. I-bless niyo po ngayon kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na Lord, matagal na. At may taning na po sa buhay. Hipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa relasyong nakawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon sa pamilya. At sa financial Lord na kailangan naming lahat. Lalong-lalo na po yung kapatid naming walang-wala Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambangon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.